Welcome to Miss Kali Vlog. Pakinggan po natin ang part 2 ng ating story. Nang magising si Ruben, nakita niya ang magandang misis at kanyang paring Paul na magkayakap sa kama na parang mag-asawa. Mahimbing ang tulog ng dalawa. Nakaramdam ng selos si Ruben, pero napansin niyang tila may kakaibang galak ang biglang dumapo sa kanyang pagkatao. Aaminin niya, nakaramdam siya ng uhaw nang makitang iba ang kayakap ng misis. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganun, pinaghalong selos at sabik. Maya-maya ay biglang kumilos ang misis niyang si Belle at nagising na rin to. Darling, inagawan mo ako ng pwesto kanina kaya dito na ako sa gitna natulog. Agad na sambit nito habang kinukusot pa ang mga mata. Hindi na namalaya ni Belle na napayakap siya kay Paul habang tulog. Agad itong bumangon para mag-ayos ng sarili at magluto ng almusal nila. Maya-maya lang ay nagising na rin si Paul. Parang Ruben, ang tindi mo kagabi Nagising ako dun sa lakas ng uga ng kama niyo. Pabirong sabi ni Paul. Pasensya ka na pari Hindi ako nakapagpigil kay misis Sagot naman ni Ruben. Matapos mag-almusal ang lahat, ay nagpaalam na si Paul. Maghahanap pa daw to ng trabaho. Pare, kailangan ng agency namin ng isa pang security guard. Interesado ka ba? Alok ni Ruben kay Paul. Oo naman pare, buti sinabi mo. A-applyan ko ngayon. Salamat Pasasalamat ni Paul. Sige, walang anuman. Puntahan mo tong address. Magdala ka na rin ng biodata mo. Nang matapos ang pag-a-apply ni Paul sa trabaho, hindi naman nagtagal at natanggap siya kaagad. Makasama niya sa parehong building ang kanyang kaibigang si Ruben. Agad niya tong ibinalita na ikinatuwa naman ng isa. Dahil sa bagong trabaho ay natigil ang inuman ng magkaibigang Ruben at Paul. Sa trabaho nilang sila minsan nagkikita. Minsan lang sila magkakwentuhan dahil na rin sa magkaiba ang shift nila. Magkaiba rin ang day off ng dalawa. Nag-focus muna si Paul sa bagong trabaho. Si Ruben naman ay nabuhay ang matinding pagkatakam sa isang bagay. Mula nang makita niya ang misis at si Paul na magkayakap sa kama, ay nag-iba na ang kanyang sarili. Dito nag-umpisa ang hilig niyang manood ng kung ano-anong mapangahas na video. Minsan habang nanonood siya ng DVD, ay nakita siya ng asawang si Belle. Darling, napapadalas yata ang panunood mo ng ganyan. Puna ni Bella sa mister. Oo nga Ang hot kasi. Tinan mo yung nasa video. Mag-asawa at isang poging lalaki ang bida. Kung ikaw yung babae na may asawa, kaya mo bang pumatol sa ibang lalaki at kasama pa ako sa isang kwarto lang? Diretsang tanong ni Ruben sa misis. Basta magwapo pwede siguro. Ang tanong, papayag ka ba? Pili ang sagot naman ni Belle. Nagulat si Ruben sa sagot ng asawa. Ibig sabihin ay game din si Belle sa kalokohan ng mister. Medyo nakaramdam ng selo si Ruben, pero mas nangingibabaw pa rin ang alab na tumupok sa kanyang sarili. Noong gabing yon ay napakainit ng naging pagsasalo ng mag-asawa. Naging malakas ang pag-uga ng kama nila. Tumindi ang pagkasabik nila sa isa't isa. Iniisip ni Ruben na may ibang lalaking nagpapakasasa sa kanyang magandang asawa. Si Belle naman ay nag-iisip din na ibang lalaki na walang sawa siyang pinagsasawaan ng magdamag. Subukan natin, darling. Seryosong sambit ni Ruben sa misis. Sinong lalaki naman kaya, darling, ang pwede sa plano mo? Kailangan yung lalaking hindi natin kilala. At dahil ikaw ang babae, ikaw ang pipili. Subukan mong maghanap sa mga online chat. Sabihan mo ako pag may natipuhan ka na para makilatis ko. Sambit ni Ruben. At ganoon na nga ang ginawa ni Belle.
Tuwing gabi, pagkasarado niya ng munti niyang tindahan at tulog na ang dalawang anak, ay nakikipag-chat siya online. Maraming nag-reply sa kanya at nag-volunteer, pero wala naman siyang matipuhan. Karamihan kasi ay matataba, payat, o kaya naman ay di kagapuhan. Isang araw ay may nag-chat sa kanya. Ang alias o codename sa chat ay Mr. Tisoy. Masyadong misteryoso ang lalaki. Hindi siya nagsisend ng face picture. Puro mga body pictures lang nakita ang apps. Konti lang din ang kita sa kanya kasi nakasuot to ng polo. Gusto raw kasi niya na sa personal na lang ipakita ang mukha niya. Nahiwagaan si Belle sa lalaking kachat. Si Belle man ay hindi rin nag-send ng mga picture. Nagpakilala din si Belle sa alias na Jane sa lalaki. Habang patuloy ang pag-chat, ay nalaman nila ang pantasya ng isa't isa. Hanggang sa naging mapangas na rin ang kanilang usapan. Darling, meron na akong natipuhan sa chat. Mr. Tisoy ang name niya sa chat. Nagbigay siya ng contact number. Hindi ko pa nakakita yung tsura niya eh. Pero mukhang gwapo at macho to. Iba siya sa lahat ng kachat ko. Mukhang maibubuga siya, darling. Ang kwento ni Belle sa mister. Dahil dito ay agad bumili ng mumurahing cellphone at isang prepaid SIM si Ruben para gamitin nilang pang text kay Mr. Tisoy. Sa umpisa ay si Belle na ang nakipag-usap sa text. Kinilala niya ng mabuti ang lalaki. Hindi niya binubura ang message trail kasi binabasa to ni Ruben pag uwi ng bahay galing trabaho. Napansin ni Ruben na mainit ang pag-uusap ng asawa niya at ni Mr. Tisoy sa text. Hindi niya maiwasang hindi kanahan habang binabasa niya to. Nagpatuloy ang pagtitext ni Belle at ng misteryosong lalaki. Planado ang lahat. Si Ruben ang nagsasabi kung ano ang mga sasabihin ni Belle sa text niya. Malapit na nilang isakatuparan ang kanilang plano. Kaba, selos at uhaw ang nararamdaman ni Ruben. Pinag-iisipan niya itong mabuti kung itutuloy ba nila ang pakikipagkita kay Mr. Tisoy. Samantala, pahig na si Belle at na kay Ruben na lang ang huling desisyon. Mas lalong naging maalab ang pagsasama ni Belle at Ruben, lalo na pagdating sa kama. Kasama sa isipan nila si Mr. Tisoy. Iba ang nagagawa nito sa mag-asawa, lalo na kay Belle. Ilang beses nito na laging nararating ang rurok kapag si Tisoy ang nasa isipan niya sa pagniniig nila ng kanyang mister. Hindi alam ni Ruben na nabaliw na si Belle sa lalaking kachat. Nagdadalawang isip na talaga si Ruben kung itutuloy nila ang pakikipagkita sa lalaki na makakasama sana nila sa isang pambihirang pagsasalo. Hindi na yata niya kaya na ipagamit ang magandang asawa sa ibang lalaki. Dala lang siguro ng sobrang pag-iisip ng kalokohan kaya napao siya sa asawang si Belle. Nasasabi niya to dahil kapag gumuhupa na ang uhaw sa katawan niya ay parang ayaw na niyang may ibang lalaki na dadapo sa katawan ng kanyang misis. Nagpasya na si Ruben. Hindi na nila itutuloy ang binabalak na kalokohan. Naisip niyang delikado to na baka maging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Hindi rin niya kaya na makitang pinagsasawaan si Belle ng ibang lalaki. Kinausap niya si Belle. Sinabi niya ang kanyang desisyon. Binawi na rin ni Ruben ang cellphone sa asawa. Ipinatitigil na niya ang pakikipag-usap nito sa lalaki. Na wag na siyang makikipag-text o chat dito. Nagulat si Belle sa naging desisyon ng mister. Nalungkot to, pero wala naman siyang nagawa kundi sumang-ayon sa mister. Isang gabi, malakas ang pag-uga ng kama ng mag-asawa habang nakabukas ang hita ni Belle sa harapan ng kanyang mister na nagpapakasasa sa kanya. Pero may napansin si Ruben kay Belle. Parang walang kagana-gana ang misis niya ng gabing yun. Darling, mukhang matamlay ka, tahimik. May nararamdaman ka ba?
Tanong ni Ruben. Wala naman darling, matulog na tayo. Sabay talikod sa mister niyang si Ruben. Alam ni Ruben na simula nang ipatigil niya ang pakikipag-text ng asawa kay Mr. Tisoy ay doon na naging matamlay si Belle. Alam niyang nagtatampo to sa kanya. Para kumpirmahin ay may naisip gawin si Ruben. Ibabalik ulit sa'yo ang phone darling. Pwede ka ulit makipag-text sa kanya. Pero hanggang text lang ha. Sa text lang kayo mag-uusap. Sambit ni Ruben. Oo, text lang naman darling eh. Akin ang phone, dali. Dali. Excited na tugon ni Bella sa mister. Kitang-kita ang excitement at sigla sa mukha ni Bella. Noong gabing yun ay muling nanumbalik ang sigla ni Bella sa kama. Dito niya nakumpirma na si Mr. Tisoy ang dahilan kung bakit tumamlay ang misis nitong mga nakaraang araw. At ngayon, na nag-uusap na ulit ang dalawa ay muling sumigla ang magandang may bahay ni Ruben. Lumipas ang mga araw. Pumayag na si Ruben ipagpatuloy ang pagtitext ng asawang si Belle at sa lalaki. Sa isip-isip ni Ruben na okay lang, kasi text lang naman yun. Hindi naman kasi nagkukulang si Belle sa pangangailangan niya pagdating sa kama. Bagus, lalo tong nagiging masigla at mahusay. Mabilis ang paglipas ng araw. Nalalapit na ang birthday ni Belle. Nasanay si Ruben na tuwing kaarawan ng asawa ay tinatanong niya to kung ano ang gusto nitong matanggap na regalo. Darling, 3 days na lang birthday mo na. Ano bang gusto mong matanggap sa birthday mo? Tanong ni Ruben. Biglang natuwa si Belle dahil hindi nakakalimutan ng asawa ang birthday niya. Darling, dahil birthday ko naman, pwede bang dalawa ang hilingin kong regalo? O sige, dahil espesyal ka sa akin at mahal na mahal kita, pwedeng pwede. Kahit ano pa yan, ibibigay ko basta kaya ko. Talaga darling? Kahit anong hilingin ko? Talagang talaga? Oo, basta kaya ko at ikakasaya mo. Sige darling. Simple lang naman ang gusto ko eh. Hindi rin to masyadong magastos. Ang una, gusto kong kumain tayo sa isang sikat na restaurant. Sambit ni Belle. Sige darling. Ano naman yung pangalawa? Tanong ni Ruben. Yung pangalawa? Gusto kong ma-meet in person si Tisoy. Gusto kong isama natin siya sa restaurant kung saan tayo kakain sa birthday ko. Meet lang naman darling eh. Gusto ko lang talaga siyang makita in person. Sige. Kung yan ang gusto mo. Pero imi-meet lang natin siya ha. Pagtapos na tayong kumain, ay uuwi na siya. Oo darling. Tila excited na sagot ni Bella sabay halik sa pisngi ng asawa. Nung araw na yun ay pinaalam ni Bella sa ka-text ang araw ng birthday niya. Naikwento niya sa lalaki na pahig na ang asawa niyang i-meet siya. Natuwa at na-excite din ang lalaki nang malaman ang sinabi ni Belle. Ibinigay ni Belle ang details kung kailan at saan sila mag-meet na restaurant. Dumating ang araw ng kaarawan ni Belle. Naganda sila ng kaunti sa bahay nila. Hindi muna nagbukas ng tindahan ang babae. Meron siyang kaunting bisita noong tanghali. Natapos ang munting celebration sa bahay nila Belle. Ibinilin muna ng mag-asawa ang dalawa nilang anak sa biyanan, nanay ni Belle. Doon muna ang mga bata matutulog at susunduin na lang kinabukasan. 7:00 ang usapan ng pagkikita nila sa isang restaurant sa loob ng mall. Naunang dumating ang mag-asawa. Nakaupo na sila sa mesa at naghihintay kay Mr. Tisoy. Kinuha ni Belle ang number ng table sa waiter at itinek sa lalaki para mabilis niyang makita ang mga to. Sa totoo lang, kinakabahan at excited si Belle habang nag-aantay. Abala siya sa pakikipag-text kay Mr. Tisoy. Ipinaalam niya na nasa venue na silang mag-asawa. Si Ruben naman ay kampante lang ng mga oras na yun. First time niyang gagawin to sa asawa.
Alam naman niyang meet up lang ang mangyayari, kaya hinayaan na niya. Gusto rin kasi talaga niyang makita sa personal kung sino at anong itsura nitong Mr. Tisoy na to. Nagkaroon ng kasunduan si Belle at Mr. Tisoy kung anong kulay ang isusuot nila sa araw ng kanilang pagkikita para hindi sila mahirapan. Kulay red kay Belle at dark gray kay Mr. Tisoy. Nag-text ang lalaki kay Belle na nasa loob na siya ng mall at malapit na sa restaurant na pagtatagpuan nila. Nabasa din ni Ruben ang text. Agad siyang tumayo at kunwaring nagtungo sa CR. Naiwan muna si Belle mag-isa sa table habang nasa isang sulok naman ng restaurant at pinapanood ni Ruben ang asawa. Inaabangan din niya ang pagdating ng lalaki. Maya-maya, dumating sa entrance si Mr. Tisoy at sinabi sa receptionist na may ka-dinner siyang dalawa. Binanggit nito ang number ng table. Inalalayan siya nito palapit sa katagpo. Kita na ni Mr. Tisoy ang babaeng nakared na nakatalikod sa kanya. Paglapit ni Mr. Tisoy, ay agad niyang tinawag ang pangalang Jane, na alias ni Belle sa chat. Napalingon si Belle at nagulat. Gulat na gulat sa taong dumating. Ganon din si Mr. Tisoy. Laking pagkagulat niya nang makita ang ka-text na si Jane. Sino nga bang misteryosong lalaki na ka-text ni Belle? At bakit ganun na lamang ang pagkagulat ng dalawa nang magkita sila sa personal? Ating alamin at abangan ang susunod na kabanata ng ating story.